Invest 98W inalis na sa aking tropical cyclone sector na indicated dissipated na raw. Pero nasa moderate to high chance naman si 97 na posibleng maging aktibong low pressure area na ngayon ay malawak na ang kanyang tropical wave na maaaring magpaulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, kaya paghandaan ito na itinuturing na tropical depression ayon kay Japan Meteorological Agency. Southwest monsoon, patuloy pa rin ang inaasahan ng forecast ng pag-ulan sa kanluran ng Luzon kasama ang Metro Manila, Mimaropa at western portions ng Visayas, especially Panay Island at Negros Region. Kaya lang, unti-unting dumidistansya ang habagat na dahil sa paghina ng bahagya ng tulak ng southwest monsoon sa Vietnam. Magpapatuloy kaya ang magdamagang ulan sa kanluran ng bansa? Tatalakayin natin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, July 13, 2026. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 10:39 na ng umaga. Well, inasahan pa rin na ang mga localized thunderstorms kasama na ang Metro Manila at ang bahagi, mostly sa kalurang bahagi pa rin ng Luzon at southwestern Luzon at Visayas. At dahil dyan ay anytime ngayong maghapon ay makakaranas pa rin tayo ng southwest monsoon rains o habagat rains. Mapapansin lang natin na mula ngayong araw bahagyang dumidistansya yung lawak ng ulan dala nga po ng habagat dito sa may bandang kaluran. Pero may mga ibang outer trough niya kasi medyo umaabot pa rin sa kalupaan ng Zambales, Bataan, kaya kadalasan medyo nakakaranas pa sila ng mga light rain showers and some moderate rain showers. Dito sa Metro Manila, magiging gloomy lamang tayo pero nakataas pong forecast sa atin na magkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms kabilang na sa iba't ibang bahagi nga po ng South Luzon and the rest ng Visayas at Mindanao area. Mula dito sa ating thunderstorm advisory, mula sa dito Pag-asa, nakataas sa Mindanao area, ang Misamis Oriental Occidental, Camiguin Bukidnon, Lanao del Norte. Most likely kasama rin ang bahagi ng Davao Occidental at Davao del Sur. So mostly kasama ang Davao City na makakaranas ng mga thunderstorms within 12 hours daw ang effectivity ng forecast na ito. And then sa Visayas naman, mula sa Palawan kasama na ang Mindoro, Antique, Aklan, Bohol, Negros Oriental hanggang Eastern Samar na po yan. Nakataas din ng 12 hours ang forecast nito at sa Northern Luzon, especially Ilocos Norte at Aurora Region. Yan. So sa ating current conditions, overcast tayo, gloomy, medyo windy pa rin tayo at mostly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan at kitang-kita naman medyo gloomy tayo at medyo mahangin at medyo kumukulimlim, maya umaaraw-araw po dahil tumatawid-tawid dito yung ilang habagat na may kasamang ulap at water vapor po. Sa lowest temperature na nitala na kay weather station kaninang 12:34 ng madaling araw, pinakamababa na ang 24.1 degrees Celsius at kahapon pinakamahayas na sa amin ang air temperature sa Caloocan na 30.4 degrees Celsius kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:32 PM. Meaning, medyo mababa ang aming heat index na 40.5 degrees Celsius lamang since kahapon po. Kung titingnan natin ngayong araw sa magiging heat index at heat index forecast as of 10:29 AM, nasa 38.5 degrees Celsius ngayon ang aming extreme cold shore na heat index. At mataas ang ina-expect na humidity. So expected ang forecast hanggang 36 degrees lang daw. So medyo extreme caution at mababa lamang yung forecast ng heat index ngayon sa amin sa Caloocan. Pero sa automatic weather stations, care of Pag-asa, yung mula sa pinaka-data feed, ang highest heat index ang expected, ang latest sa Bilyaba na may 45 degrees Celsius highest heat index. Pangalawa ang Diet Camarines Norte na may 42 degrees Celsius na heat index. So mukhang mabababa o hindi gaano umaabot sa halos 50 degrees Celsius ang heat index natin ngayon. So wala tayong magiging problema sa ating magiging init pandama, maging sa iba't ibang bahagi ng bansa. At sa EPA 16 past 24 hours naman,
Number 1 pa rin ang Tuguegarao sa may pinakamataas na heat index na pumalo ng outside temperature rather na 38.2 degrees Celsius, highest mula kahapon. So mukhang may problema si Tuguegarao dahil kahapon naman naging maulap naman, pero bakit natiling mataas ang kanilang outside air temperature? So hindi natin sure bakit hindi man lang bumababa. Despite na inuulan dyan sa may banang silangan ng Northern Luzon, dumaan na po yung bagyo, ay hindi man lang bumababa yung outside air temperature ni Tuguegarao. So mukhang mukhang may problema si Tuguegarao. So kung i-ignore natin yan, sisilipin natin yung PX system sa pangalawa kay Tuguegarao, nangunguna ang hinatuan sa may highest air temperature na may 36.2 degrees Celsius. Kung mapapansin natin sa may bandang Mindanao lang ang medyo mataas sa may bandang silangan yan, medyo understandable yan dahil nandyan naman talaga yung focus ng mataas na temperatura talaga. So wala tayong masyadong problema dyan mga folks. At sa atin namang mga pag-ulan, lowest temperature muna tayo sa Baguio City na may 17.2 degrees Celsius, almost stationary. At sa Inulan ng Subic Bay, mula kahapon pa ay nakatotal sila ng 72 mm total rainfall. Pero sa amin sa Caloocan, 36.3 mm ang naging total rainfall namin sa Caloocan. So in past 7 days, katumbas niyan ay 88.5 mm, mukhang above average rainfall kami. So sa buong month of July, nakaka 200.1, 201.3 mm total rainfall kami. Mababa pa yan kumpara sa total average namin na mahigit sa 1,000 mm ang expected ng aming average rainfall. So tingnan po natin kung aabot yan dahil talaga yung ganyang mga month na yan ay dyan rumaragasa ang matinding habagat rainfall. Samantala sa ating outside humidity, meron tayong 87%, tumaas ito ng 1% since last hour. At balik sa thunderstormy tayo dahil malayo na po yung bagyo at under dissipation na ito. So wala na tayong low pressure area malapit sa Caloocan. So sa high tide and low tide status, nasa kasalukuyang high tide po tayo ngayon mga folks. At makikita nyo rin yan sa aking latest post sa Facebook page para sa ating written daily report. At sa mga nanonood naman ay para makita nyo po ang ating Lunes ay umaabot sa 1.5 meters po. Ibig sabihin po, mas malalim po ang ating high tide ngayon hanggang sa susunod na 3 araw. Umaabot pa sa 1.6. So halos napakalalim po ng ating sea level. At makikita po natin ang taas po ng sea level. Delikado po, lalo na't po mapalaot dyan sa may bandang kaluran ng La Union at sa may bandang Siargao po. Alalay na lamang po dahil mataas po ang ating sea level. Napakalalim at delikado po sa mga maliliit na sasakyang pandagat at sa mga tsikiting na maliligo sa matitinding alon ang lugar ninyo Delikado pong pumalaot kapag kaganyan ang kasalukuyan nating sea level. Sobrang lalim po yan o sobrang taas ng high tide. Wala naman tayong problema sa air quality. Maganda naman ang air quality natin dito sa amin sa Caloocan. So kung titingnan nyo po sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, probably medyo mataas ang pollution sa may bandang Quezon City at Makati. So magmas na lamang po tayo mga folks. At sa atin namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:34 AM at lulubog po ito mamayang 6:29 PM. At sa ating moonrise and moonset, well, waning crescent na tayo o new moon na tayo. So kakalubog pa lamang nito. So kaka-moonrise pa lamang po ito. Double check natin. Yan, kaka-moonrise lang pala. So hindi lang makita, nandito na sa banding 76 degree elevation na siya. So medyo kaka-moonrise lang kaninang madaling araw. Kaya lang new moon po, hindi na natin makikita yan, 2% illuminated. So diretso agad tayo sa ating local weather outlook. Para ngayong Lunes at Martes, magiging maulap ang ating maghapon at may mga pag-ulan tayo na may 60 to 61% chance ang uulanin dito sa amin sa Caloocan o sa Metro Manila. Bukas ay magiging ganun din maulap ang ating panahon na mababa ang chance na pag-ulan, 29 to 30% chance daw. So mukhang isolated ito just in case po mga folks. Highest and lowest temperature expected ay naglalaro 30 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 to 26 degrees Celsius. So mukhang medyo dumidistansya yung ating habagat
kapag mababa ang forecast ng pag-ulan namin sa Caloocan. So meaning bahagyang umaatras ng konti o lumalayo ang distansya ng ating habagat. So may mga pag-ulan pa rin pa. Yes, meron pa rin po. Discuss natin yan sa susunod na video play. At mula sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita po natin ang rainbow color ng malawakang pag-ulan na ito sa bahagi pa rin ng kanluran ng Nodo Luzon, kabilang na ang Pangasinan at Zambales. Saan pa rin ang mga ilang moderate and some heavy rain showers pa rin ang mararanasan ng mga taga-Alaminos, Pangasinan, Bolinao, Agno hanggang Infanta. Sa may bandang Zambales naman, bandang Santa Cruz, Masinloc pababa, at maaaring ulanin din ang bahagi ng iba Zambales hanggang Olongapo. Probably sa maghapon mga mahihinat katamtaman pag-ulan ang madalas na bubuhos. Minsan heavy rain, biglang titigil din kaagad ito dahil yung daloy po ng outer trough ng habagat ay medyo may distansya lamang siya. So medyo nagre-reach out lang ng konti yung dulo ng bahagi nito ng habagat. Ang pinaka-highly concentrated na kung saan grabe ang ulan, halos torrential, ay nandito sa may bandang karagatan ng West Philippine Sea o pagitan ng South China Sea. So, medyo ligtas-ligtas pa rin po tayo. In case lumapit pa yan dito sa may bandang kaluran ng Nodo Luzon, ay kasama ang Metro Manila, ay delikado po ang magiging kalagayan natin. So, medyo malayo siya. Malayo siya, at least mga 100 km ang layo mula sa baybayin natin. Kaya mga dulo o halos outer band lang talaga ang medyo umaabot sa ngayon dito sa bandang kaluran ng Nodo Luzon. Kitang-kita naman po sa may satellite imagery natin. Kung i-activate natin yung high resolution para mas makita natin, yan, open street map mode tayo. Activate natin yung rainbow mode para makita natin. Ayan, makikita po ang reach out para mas high quality. Makikita natin ang bahagi ng Pangasinan at bandang Zambales ang naaabutan ng mga pag-ulan na ito. So, ilang bahagi pa rin ng Northern Luzon, magiging maulap tayo, very gloomy, kabilang na ang buong Ilocos Norte, pababa na yan ng Benguet, kasama na ang Ifugao, Mountain Province, at ilang parte sa may bandang Kaligan na magiging maulap, at may mga di inaasahang mga mahihinat katamtamang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa maghapon. Especially ganun din sa bahagi po ng Batanes Group of Islands at ilang bahagi ng Cagayan Valley, pababa na yan ng Gapan, Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan. Mula naman dito sa Metro Manila at most of Calabarzon area ay magiging gloomy rin tayo at maulap, at hindi naman mawawala ang forecast na magkakaroon tayo ng mga ilang light to some moderate rain showers and some heavy rain showers, lalo na sa may bandang hapon po. So dahil mag-accumulate na naman ang mainit na temperatura unti-unti, meron lang kasing namumuo na tropical wave, which is ito yung tropical wave ni 97W, na kung saan ay makapal din ang dala nitong ulan na kumikilos pa kanluran, at posible pa itong makatungtong sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, medyo gloomy muna tayo sa buong Kabikulan at Calabarzon area, kabilang na ang buong Southern Luzon mula Marinduque, Mapaburias Island man yan, Romblon o Masbate. Sa kanluran ng Mindoro hanggang buong Palawan, magiging maulan din tayo dyan, especially bandang Batara sa Balabac o Kalayaan Group of Islands. At asahan din ang isolated rain shower sa may bandang Puerto Princesa, El Nido at Culion. Yan. And then sa most of Occidental Mindoro area, magdala lamang ng payong, although hindi naman ganun kabagsik ang magiging pag-ulan so far. Sa Visayas naman, ang kanlurang bahagi ng Panay Island, at least dito medyo gloomy na lang tayo unti-unti, medyo magiging mas maaraw na tayo dyan all the times. At may mga isolated na lamang na mga kalat-kalat na mga localized thunderstorms, especially sa bandang hapon, gabi o madaling araw. Most of western sections ng Panay Island at Negros na lamang medyo mas gloomy tayo at may mga kalat-kalat pa ng pag-ulan. Although nagiging maaraw na sa inyo sa buong Bacolod hanggang bahagi ng Negros region, kasama na ang Cebu, magiging gloomy pa rin tayo, kasama na ang Siquijor, Bohol, Leyte at Eastern Samar. Medyo gloomy po tayo at makakaranas pa rin tayo ng mga isolated case of rain showers and some localized thunderstorms sa maghapon. May mga party cloud dito sa mostly cloudy lang tayo hanggang sa may bandang Bicol region. Although hindi tayo nakikita o hindi natin nakikitaan na may mga heavy rain potential sa area na yan sa ngayon. At mula naman sa may Mindanao, magiging overcast and gloomy rin tayo, kasama na ang buong Davao region, Davao de Oro, Davao del Norte at pababa na yun ng Davao Occidental. At magiging gloomy rin ang buong Sorsogon area, kasama ng General Santos,
South Cotabato, Sultan Kudarat, hanggang dyan sa taas ng Maguindanao del Norte. Although magkakaroon pa ng mga isolated case ng mga pag-ulan, light to some moderate rain showers and localized thunderstorms, especially sa Zamboanga Peninsula, hindi naman natin nakikitaan na matitindi ang mga heavy rain showers. Very isolated lamang, kadalasan light to some moderate rain showers lang ang kalimitan na aasahan sa kanluran ng Mindanao. And the rest ng Northern Mindanao, kasama na ang Surigao region hanggang eastern part ng Mindanao, magiging overcast and gloomy tayo, partly hot and humid tayo. Medyo mataas ang ating temperatura dyan, especially sa buong Caraga area at kasama na Agusan del Sur, San Francisco, pababa ng Hinatuan, Bislig at Katiil hanggang dyan sa miba ng Caraga at Governor Generoso. Expected pa rin na medyo hot and humid tayo, although partly cloudy to mostly cloudy tayo. At may mga isolated case tayo, lalo na sa bandang hapon, na mga scattered and isolated localized thunderstorms o isolated rain showers and localized thunderstorms. So medyo nagiging katamtama na ang most of 80% ng bansa, maliban na lamang sa may bandang kanluran po ng Luzon, na kung saan medyo naaabutan pa ang Metro Manila sa mas maulap at may mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog dito sa may bandang hilagang kanluran parte ng Luzon. Depende kung ang habagat ay bumalik uli o medyo mag-eastward ng bahagya, ay dito medyo makakaranas tayo ng mabugsong malakas na buhos ng ulan. Pero sa ngayon, medyo may distansya muna ang ating habagat. Ano ba ang significance kung bakit umaatas ang habagat? Kapag ang southwest monsoon winds o trade wind dito sa may bandang timog kanluran, bahagyang humina yan. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Itong si dating bagyong Inday o Bobby ay considering under dissipation stage na po siya. Siguro nakasa final warning na yan si Bobby anytime. May mga forecast pa kasi na posible pa kasi itong kumilos dito papunta dito sa may bandang portion nito ng bandang Korea, pag ganyan. So, ng North Korea or South Korea, posible pa. Kaya lang dito, mapapansin nyo po, nasa low pressure area na po siya. So, mababa na, anytime considering ay dissipating stage na siya. Mapapansin nyo po, medyo mayroong pang hatak sa kanyang monsoon top dito sa ibaba. Yan. Medyo may umiiral pa rin na monsoon trap. So, may mga water moisture pa siyang nahahatak dito sa may bandang eastern China na nagdudulot pa rin ng mga malawakang pag-ulan po. Although mababa na po o low pressure area na lamang siya. At si 98W ay inalis na sa listahan ng aking tropical cyclone sector. Habang nandyan pa rin sa may bandang Marshall Islands, pero mukhang hindi nag-sustain yung kanyang sirkulasyon. So, ito po yung pinakahuling actual niya. Mapapansin nyo po, wala na siyang nakikitaan na upward low. So, mukhang final monitoring para sa kanya. At hindi na naituring na isang banta ng magiging isang tropical cyclone. So considering dissipated na siya at inalis na nga po siya sa listahan, kaya considering dissipated na po si Invest 98W, buti naman. At ito namang si 97W ay itinaas na bilang tropical depression ni Japan Meteorological Agency. So ang central air pressure ni 97W ay nasa 1,005 hectopascals ang sentro niya na may maximum sustained wind na ito na 46 km per hour. 1 minute po ito at bugsong umabot ng 60 km per hour. Sa 10-minute average naman nito ay 41 km per hour under low pressure area at bugsong umabot ng 53 km per hour. So considering kung susundin yan kay Pag-asa, nasa 55 km per hour na yan. At bugsong umabot ng at least mga 75 km per hour yung pagiging tropical depression na kapag kinonvert yan sa 8 oras natin sa Pilipinas. Ito ay nasa layo pa as of 8 o'clock. Sukatin natin. Ang pinaka-reference point na gagamitin po natin mga folks ay ang Gian Eastern Samar. Ang Gian Eastern Samar po yung magiging reference point natin. Mula sa Gian Eastern Samar sa labas ng Philippine Area of Responsibility, malapit sa gitna, ay nasa layo itong 1,206 km east ng Gian Eastern Samar. Malapit pa o halos malapit nito sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. Pero nasa labas pa po ito. Ngayon ang tanong, papasok ba ito ng Philippine Area of Responsibility? Well, according sa latest forecast track natin ng isang araw,
ay alanganin itong makapasok pa ng PAR or mapapaaga itong magre-recurve. Dahil kung titingnan po natin sa magiging combination o tropical cyclone track combination, so may mga empirical track pa gaya na lamang ng Japan Meteorological Agency, hindi nakikitaan ito ipapasok ng Philippine Area of Responsibility ayon sa latest forecast track niya. Ayan, walang nakikita na papasok ito ng PAR dahil pa-northward ang kilos niya according dito sa ating tropical cyclone track combination. Kung i-zoom in natin yan, makikita na po ang pinaka-dimensional track niya. Ayan po, pa-northward and northeastward. So, sa ngayon, hindi ito nakikitaan na ito ay papasok ng Philippine Area of Responsibility sa ngayon. So, bagamat alanganin yung position niya, pero malinaw naman po dito sa ngayon ay hindi nakikitaan na ito ay papasok ng Philippine Area of Responsibility sa ngayon. So, titingnan pa natin maigi mula sa ibang mga forecast track at ito po yung forecast error niya. Mapapansin nyo po yung forecast error niya ay wala rin nakikita na ito'y tutungtong o papasok ng Philippine Area of Responsibility. Pa-northward po ang kilos niya o halos dito lang sa pinaka-boundary ng PAR. Pero pahilaga o pahilagang silangan ang nagiging kilos niya. Lumalabas ganyan yung nagiging kilos niya. Maging sa pinaka-forecast error, halos walang nakikitaan na medyo tatagos dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So, under monitoring siya. Tingnan natin maigi. Mababa pa yung kanyang probability na makapasok. Sa ngayon, ayan pa lamang po yung pinaka-initial forecast. Magto-tropical storm daw ito o tropical depression ito at posible pang mag-tropical storm sa loob ng 48-hour period and then gradually hihina din kagad ito sa darating na July 16 daw ng umaga. So, mga Thursday. Yan. Well, tingnan po natin at yung outer trough naman kasi nito ay posibleng magpang-abot pa rin dito sa memandang silangan ng Eastern Visayas at Mindanao na kung saan magbudulot siya ng monsoon trough at magpapaulan sa most of eastern and southern part ng Mindanao at eastern part ng Visayas. Maring magpaulan po kayo dyan, so medyo ready pa rin po tayo, although sa ngayon walang nakikitaan na medyo malaking banta itong C97W. So sa ngayon mukhang hindi natin matatawag ito sa local name na Bagyong Josie. Just in case itaas yan ni pag-asa as tropical depression na rin. Dahil dito ay isa na siyang tropical depression ayon kay Japan Meteorological Agency. So yan po yung magiging actual ng satellite imagery niya. So yung outer trough niya at monsoon trough magpapaulan dito sa may bandang timog at silangan ng Mindanao at Eastern Visayas sa loob ng 48-hour yan. So, maganda na lang magdala ng payong mga folks at magiging mas makulimlim po tayo dyan. Madalas, mostly cloudy at may mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero yung banta na matitinding pagbaha so far, hindi naman nakataas ang posibilidad na ganun ang aabutin. Dahil mukhang malayo naman unless magbago po yung trajectory ng bagyo itong tropical depression nito. Kung unless magbago, biglang kumabig yan pa northwestward. Yan. So, yun na lang po yung sa ngayon ang magiging analysis natin. At ito po yung forecast error nga po niya. At sa ibang mga weather agencies ay under moderate pa lamang ang tsansa daw nito, 20 to 40% within the next 24 hours daw, na manatiling mababa daw ang tsansa niya na maging isang active na low pressure area. Well, malayo naman yan sa ipinapakita ngayon ng Japan Meteorological Agency na itinaas na nila ito as tropical depression nga. Yan. Mababa pa dito sa bandang ibang mga weather agencies. Yan. So kung titingnan nyo maging kay Joint Typhoon Weather Center na tiling mababa pa rin ang forecast nila. So antayin natin baka ngayong araw mag-moderate yan or biglang itaas na rin yan ng Joint Typhoon Weather Center. Sa ngayon walang ibang forecast itong si 97W. Pero double check na rin natin gamit ang extended outlook. Tingnan natin yung extended outlook just in case po. Yan, dito gamit ang weather nerds. Tingnan natin kung mayroong extended outlook para kay 97W. Ito yung extended outlook para kay 97W. Makikita natin halos ganun din. Hindi rin ito papasok daw ng paro.
at mababa ang probability na maging isang malakas na bagyo. So parang low pressure area lang siya dito or tropical depression. So walang masyadong banta sa bansa. Yan yung extended outlook ng WeatherNet. So mababa. At sa ibang bahagi naman dito iba ang direksyon niya. So mapapansin natin dito mukhang walang nakikitaan na ito ipapasok ng Philippine Area of Responsibility. Ayon na rin dito sa mga extended forecast. So sa ngayon, si Japan Meteorological Agency pa lamang yung may extended forecast para dito. Kay Japan Meteorological Agency pa lamang po yung merong latest forecast track. At wala pa naman sa iba. So antayin po natin na lumabas yung para sa ibang mga weather agencies. Yan. Ito pa lamang yung kay Japan Meteorological Agency. Wala pang pinaka-latest po. So abang-abang na lang po natin mga folks. And so far ay yung pinaka-satellite imagery naman niya kasi medyo may low level convection siya, although medyo disorganized pa siya. So tingnan natin. Magdadala rin yan ng mga matitinding pag-ulan sa may bandang silangan ng bansa, especially Eastern Visayas po, yung outer surface trap niya. Yan. At yung pinaka-monsoon trap, medyo malayo, medyo may distansya na aabutin ng monsoon trap yan. So sa ngayon ay hanggang tropical storm ang posibleng abutin na ilalakas nitong C97W. So baka international name ang itawag sa kanya at magiging low pressure area din daw ito. Well, tingnan po natin. Yan pa lamang sa ngayon yung magiging forecast niya tungkol dito. At wala pa namang spaghettios o intensity forecast na ilalabas ng mga ibang mga weather agency. Samantala, kung sisilipin naman natin gamit ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring para dito sa binabantay natin na bagong low pressure area at panibagong tropical depression na ayon kay Japan Meteorological Agency. Dito sa ating West Pacific Basin, mataas po yung pinaka-convergence nitong C97W. So may rason kung bakit nagtaas siguro si Japan Meteorological Agency na itaas na itong C97 as tropical depression na. So, may basehan siguro sila kung bakit. At mataas naman ng kanyang cyclonic formation prediction. Maging ang kanyang convergence, although dito alanganin. At yung kanyang cyclonic probability ay mataas din naman. Ayun, Pero ewan ko kung ito ay si 98. Kasi si 97W nandito na yan sa may pinaka-boundary ng PAR. So, yun po yung pinaka-significance. At mula sa Tropic Hazard Outlook starting July 15 to July 21, posibleng magkaroon tayo ng monsoon rest o yung temporary na magkakaroon ng pahinga ang ating southwest monsoon daw, then magkakaroon ng below average rainfall. Pero by July 15 to July 21, meron pa rin tsansa na may bagyo sa may bandang hilagang bahagi ng bansa na manggagaling dito sa may bandang dagat Pasipiko. At magkakaroon ng medyo below average rainfall sa may bandang katimugan kasama na ang dulong bahagi ng Palawan at Mindanao. And then bago magtapos o mga third week ng July to last week ng July ay mayroon pa ring mabubuo daw na posibleng bagyo. Yun yung binanggit natin kahapon nung isang araw, di ba, sa report na may posibleng susunod kay 98W pero malayo sa bansa. Andito mukhang magkakaroon ng monsoonal break. Tingnan natin kung magkakaroon ng monsoonal break dahil walang average rainfall na naka-forecast dito sa mga third week ng July hanggang matapos po ang month of July. So mukhang magkakaroon tayo ng monsoonal break po Wala sa pinaka-global spectral model natin, mapapansin po natin itong C97W nag-enhance ng konti, naging tropical depression, and then agad-agad din na medyo humihina. And then yung kasunod nitong C98W, natiling tropical wave. Pero until now, walang succession pa. Well, obserbahan natin din, nagkakaroon pa rin ng medyo Coriolis. Samantala, itong habagat natin, papapansin nyo, by July 15, medyo magkakaroon ng distansya yung habagat. Medyo lalayo ng konti. Medyo ninipis siya dito sa may bandang Metro Manila. So mukhang magkakaroon tayo ng posibleng monsoon break. Mga July 15 po yan sa Metro Manila. Ganon din siguro sa bandang Kaluran. Although may mga manipis na habagat pa rin na aabutan ang bandang Kaluran ng extreme North Luzon. Pero yung entirely ng habagat mukhang bahagyang lalayo ito ng konti dito sa may bandang Kaluran ng Luzon. Medyo magsaswing yan at bandang July 18 mukhang babalik uli.
So, mga July 13, July 15, medyo hihina ito ng konti. And then, bandang July 6, mga July, mga 17 o 18, medyo babalik uli. Magkakaroon tayo ulit ng unti-unting habagat uli. So, i-determine lang natin yan by July 17 kung malakas ito o manipis lang. Yan. Magkakaroon tayo ng mga habagat rain showers pa rin until July 17. Hindi lang natin totally ma-determine pa kung malakas ito o mahina o manipis lang. So, medyo may mararamdaman pa rin tayong habagat, although mga July 15 nga po, bahagyang lalayo o didistansya ng konti sa Luzon ang malawak na daloy ng habagat. So, posibleng magiging monsoon break tayo sa bandang Metro Manila po. Well, kung ganyan po ay magiging maaraw tayo panigurado niyan, pero may bugso ng hangin. So, yun po ang medyo naantay natin. So this whole week mukhang magiging katamtaman tayo. Kadalasan may mga pag-ulan dulot pa rin na habagat rin, pero mukhang hindi na ganoon katindi o medyo manipis-nipis ang buhos ng ulan nito. So yan po yung kasalukuyan, at ito po yung C97, hindi nakikita na papasok ng PAR. Then nagkaroon ng magkakaroon ito ng vertical wind shear sa kanya mula dito sa may bandang katimugan na equator. So itutulak ito pahilagan silangan C97, which is ang resulta hindi ito tuluyang papasok daw ng PAR. Nagkaroon ng vertical wind shear sa kanya. So, yung mean sea level pressure, makikita natin, nagkaroon na naman ng ridge of high pressure area, although mababa ang atmospheric pressure nito. So, mataas po yung paghilaga ng bagyo at nagkaroon ng vertical wind shear sa kanya mula dito sa may bandang Papua New Guinea na itulak sa pahilaga. Kaya, walang nakitaan na pumasok ito ng PAR. So sa strike probability, nakita natin paiwas ito sa boundary ng PAR. Yan, makikita na natin mga folks, paiwas siya, pag ganun din ang galaw niya. Ito yung C98W, bumaba ang probability niya. Kaya tinanggal siya sa tropical cyclone sector natin. At yung posibleng susunod sa kanya na sa may bandang Mid-Pacific pa siya o Central Pacific pa. Yung posibleng sumunod kay 98W. Kung titingnan natin yung 144-hour period niyan, yan, tingnan natin yung 144 hours. So, between July 18 na po ito. Makita natin yung trough. Yung trough ni 98W, mukhang tumataas ng konti, nagta-30%. So, posibleng bagong invest ito. Sakali. Kung sakali mga poksa, ito yung susunod kay 98W, probably 99W siguro. Medyo mataas ang trajectory niya. Pag ganyan. Pa west-northwestward, kaya posibleng hindi ito makapasok ng Philippine Area of Responsibility. Siguro next week pa yan natin mako-confirm itong posibleng C99W. Yan. So yan, antayin po natin yung resulta. Sa ngayon, walang nagiging banta sa bansa. Yung si dating bagyong 98W na inalis na ng ating DC sector, considering dissipated. At si 97W naman, although naging tropical depression ayon kay Japan Meteorological Agency, hindi naman siya nakikitaan na papasok ng Philippine Area of Responsibility. So, yun po yung pinaka-latest natin. At sa computer models, ito yung simulation kay 97. Magno-northward ito, then madi-dissolve. Nagkaroon ng malakas kasi na vertical wind shear sa kanya dito, pahilagan silangan. Nahatak siya pa northeast. Yun. And then yung habagat, posibleng magkaroon ng accumulated low pressure bandang kaluran dahil sa pagbaba ng atmospheric pressure siguro ngayong araw nitong habagat trough na ito. So posibleng maging low pressure area ito, bababa atmospheric pressure. Well, tingnan natin, kaya lang medyo nasa may bandang Hong Kong na ito, ayun sa darating na July 14 o bukas. Yan. And then medyo didistansya ng konti yung habagat sa kanluran ng Northern Luzon. So dito medyo ninipis yung habagat pagdating ng July 15 onwards, medyo ninipis siya. So ninipis din yung habagat sa atin sa Metro Manila. So mukhang magiging manipis din ang tsansa ng pag-ulan dala po ng habagat starting July 15 nga po na binanggit natin kanina. Malinaw po yan mga folks, at itong susunod na posibleng tropical wave after 97W98 ay makasiguro next week pa natin makukumpirma ito. Pero mukhang hindi rin talaga nakikita na banta ito sa bansa sa ngayon.
Dahil iba ang nagiging trajectory nitong susunod kay 98 or posibleng C99W. Kay ECMWF naman, tropical wave lang siya kay ECMWF o yung trough na magpapaulan sa bahagi ng Luzon. Pero pagdating ng July 15, medyo ninipis uli ang ating habagat. So, posibleng magkaroon tayo ng monsoon break pagdating ng July 15. Yan. So, posibleng magkaroon tayo ng monsoon break. Ninipis po siya, yun, no? So, magiging maaraw tayo o katamtaman sa buong Central Luzon hanggang Metro Manila. And then, yung daloy ng habagat, medyo umatras siya ng konti. Ayun, no? Nandito siya, nag-concentrate sa may bandang Hong Kong. Yan. Lumayo siya ng bahagya sa Pilipinas, sa kanluran ng Northern Luzon. So, magkakaroon tayo ng bahagyang monsoon break kay habagat sa darating na July 15 or Wednesday onwards. So, mukhang magiging katamtaman o maaraw tayo sa mga panahon na yan. Yan, at least may idea na tayo. And so far, walang nakikitaan din kay ECMWF na mag-45 o pumasok ng PAR itong C97W. Although nga, naging tropical depression siya, ayon kay ECMWF, ayan o. So, maaaring isunod na yan as tropical depression. Hanggang tropical depression lang nakikitaan dito at itinaas nga po yan ni GMA, pero halos gigilid lang siya dito sa may bandang boundary ng PAR at mukhang hindi papasok ng PAR. So, wala. Hindi siya nakikitang kikilos pa northwestward o west-northwestward. So, yun po. Medyo safe tayo, maliban na lamang sa monsoon trap niya na hahatakin yung tubig ulan sa may bandang Mindanao na magpapaulan dito. So, yun po ang pinaka most of idea natin na may makukuha kay idea. Yan. So, hindi naman siya direktang magiging banta sa bansa so far. Ito yung kay AI ensemble. Ganun din. Pa northward din ang kilos ni 97W at hindi ito kakanluran ng husto. Mababa rin ang posibilidad ng banta sa bansa. So kung titingnan natin yung ating vegetation and drought, mataas pa rin po yung drought index natin sa buong Luzon hanggang Visayas. Pero yung pag-ulan ay mas mataas dito sa bahagi nga po ng bandang western section ng Luzon hanggang southwestern Luzon. Kasama ang Metro Manila, yun o. Mataas ang concentration, yun o. Heavy rain. Kasama ng Mindoro at Panay Island. And then yung monthly stock natin kasama ang Metro Manila, Aurora Region hanggang Cagayan Valley, mataas po yung naging monthly rainfall natin. Although kalimitan mga moderate o light rain showers kasama ang Metro Manila, ang medyo mataas ang concentration dito sa may bandang Aurora Region hanggang bandang Isabela. Sa Southern Luzon naman ang bandang Occidental Mindoro, yan naging mataas, at Panay Island. Kaya mula kahapon kasama ang Romblon, binaha dyan, yung area na yan. Well, very obvious naman po at kitang-kita natin dito. Ganon din sa may bandang Palawan, no? Sa may bandang Coron o bandang El Nido, medyo mataas din. No? Sa Mindanao naman, ang mostly mga light to moderate sa may bandang Zamboanga Peninsula at bandang kanluran ng Mindanao sa Maguindanao hanggang Lanao Region. Yan. At moderate lang sa may bandang eastern section sa Mindanao kasama na ang City of Davao at dito sa may bandang Sorsogon area. At least moderate lang ang kadalasan ng ulan. So mapapansin natin ang average rainfall natin mababa dahil sa drought at El Nino. So yung buhos ng ulan sa atin ay mababa lang. At yung drought index natin mapapansin nyo po mataas pa rin. Especially sa Northern Luzon, Bicol Region, yata central part ng Visayas mataas at bandang Eastern Samar mataas. Mapapansin nyo yung concentration ng drought dito sa may bandang most of eastern sections at Northern Luzon. Dito sa kanluran medyo hindi naman ganun kataas yung drought dahil nga po yung habagat most concentrated sa may bandang kanluran ng bansa na damay ang Metro Manila, which is piniliwanag ko na sa inyo yan 2 months ago na kapag ganitong season na tag-ulan, usually ang mararamdaman ng mas mainit na panahon sa may bandang eastern sections ng bansa, kabilang na ang Bicol Region, Eastern Samar at Eastern Mindanao. Pero mostly ang concentration yan, bandang Bicol Region, Eastern part ng Northern Luzon at Eastern Visayas. So yun po pinagkaiba, ang kadalasan wetter o mabasa na ulan ang western sections ng bansa. Pero pagdating naman sa mainit at tuyo,
Dito naman sa silangan, bahagi naman ng bansa ang most likely mataas ang volume ng mainit ang panahon at tagtuyot. So napansin nyo po yung difference at may idea tayo. Kaya tayo gumagamit nito para meron kay idea para sa ating real-time daily vegetation drought na nagiging bakit sa ibang kababayan natin despite na may habagat tayo ay mainit at maalinsangan sa ibang mga kababayan natin sa bansa. Dito nyo po yan madetermine sa ating vegetation and drought. Huling record nito, mga July 11 po yung huling record nito. Okay lang po yan na hindi naman kailangan araw-araw o exact day dahil pinaka-volume yan o estimated volume ng index na kung saan mataas ang drought at average rainfall. Samantala sa ulat lindol, nagkaroon ng paglindol kanina ha. At nakataas yan sa itinaas yan ni P-Box sa Masbate, sa Claveria. Kaninang 8:54 AM po yan. Magnitude 5.4 po yan na may epicentral depth of 6 km. Yan, kaninang 8:54 AM po yan. Yan. So nagkaroon ng clustered earthquake sa paligid. Kasama ang main earthquake ay meron tayong earthquake count of 8 na lindol sa paligid. So ingat po ha dahil nagkaroon kayo ng intensity 3 dyan sa bandang Claveria o Burias Island. Ingat na lamang po mga folks. At mula kanina madaling araw ay may magnitude 4.3. Mababaw lang ito sa may bandang Balut Island na naman. So probably aftershocks ito sa may bandang paligid ng General Santos. Ingat pa rin po sa may bandang General Santos dahil patuloy pa rin ang clustered earthquake sa inyo at mga aftershocks. Total earthquake natin dyan sa paligid ng Sarangani, 12 po ang total earthquake. Although konti, hindi pa naman ganun karami, pero mapapansin nyo, mayroon pa rin mga clustered earthquake dyan sa paligid na kung saan nagkaroon ng malakas na lindol. So far, after nyan, wala namang sumunod until now sa mga pag-ulat nating mga to. Wala namang latest na earthquake. Sa may bandang Luzon ay bandang Zambales, merong isa. At bandang Bolinao, meron ding isa. So patuloy pa rin ang aftershock sa may bandang Bolinao. So tututukan natin yan mga folks. Bantayin natin maigi yung total earthquakes. Ngayong araw, ang total earthquakes pa lang naman kukonti. Nasa 41 ang total earthquakes ngayong araw. Kukonti pa lamang yung total earthquakes natin para ngayong araw ng July 13, 2026. So madadagdagan pa yan. Tingnan natin at maging alisto po tayo palagi. Nagkaroon man ng lindol sa may bandang Claveria, hindi naman nagdulot yan ng mataas na tsunami warning. Kaya kung titingnan natin sa ating monitoring for sea level sa Legazpi, wala namang ripple na na-detect yung karagatan ng Legazpi. So walang nakataas na tsunami warning. At mula sa ating historical earthquake data para ngayong araw, tingnan natin kung ilan na po yung total earthquakes natin. Yan. For the month of July. So ito na pa yung for the month of July natin. Ang total earthquakes natin is 964 earthquakes. 922 dito is magnitude 2.0 pataas. 35 sa magnitude 4. 5 magnitude 5 at 2 magnitude 6.0. Which is nandito yan pa rin sa may bandang General Santos pa rin o sa paligid ng southern part ng Mindanao. So mag-ingat po. Nasa mahigit 90 na yung total earthquake cluster sa may bandang Bolinao. So medyo tututukan natin maigi dyan. At nagkaroon kasi ng lindol sa may bandang Claveria, yan, kanina, ay tututukan na rin natin ang bandang Bicol region dahil dumadami rin yung clustered earthquake dyan sa paligid ng Bicol region mula Legazpi, Sorsogon, kasama na ang Masbate na. Dahil nagkaroon na kayo ng magnitude 5 dyan na mahigit. So, mag-ingat po mga lahat, lalo na sa may bandang eastern part ng Visayas at southern part ng Mindanao na kung saan pinakamarami pa rin pa kayo ng mga clustered earthquakes, mga folks. At halos magwa 1,000 na po ang total earthquake natin. Nakakailang araw pa lang po tayo, mga mahigit 1 linggo pa lang po tayo, mga folks. So, ang titingnan natin sa ating annual earthquake frequency by magnitude na ngayon, mapapansin niyo po dito, ayan, nag-normalize na dahil na-separate po yung month of June and July. Ay yung total earthquakes na natin from January ay nasa 14,175 kasama ang magnitude 1.0 Kung hindi kasama ang magnitude 1 ay nasa total tayo na 9,731 lang. Yan. From total earthquakes of 14,175 supposed to be. Kasama ang magnitude 1.0 niyan. So 9,000 po ang total at hindi pa rin niya nahigitan yung year 2021 pero almost malapit na.
At halos more than half na po ang dami nito kumpara nung nakaraang taon na may pinakamaraming nai-record na lindol, mga folks. So mukhang kailangan nating magkaroon ng tuloy-tuloy pa na earthquake drill at maipakalat ito sa iba't ibang bahagi ng mga eskwelahan at mga companies dahil habang tumatagal, mas dumadalas na po yung mga malalakas natin na lindol at kitang-kita naman sa pinaka-frequency natin, parami ng parami ang dami ng malalakas at mga sunod-sunod na mga paglilindol. Parami ng parami siya habang tumatagal ang mga taon, imbis na pa konti. So, kailangan nating maging aware lagi sa mga posibleng mga lindol. Magkaroon sana mga programa ang ating gobyerno para sa awareness, para sa lindol dahil kitang-kita naman natin ay mas lumalala ang dami ng lindol kada taon. So, yun po yung pinaka-assessment natin mga folks, lalo na sa may bandang katimugan naman na kung saan mas marami ang recorded earthquakes. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, July 13, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, July 13, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto nyong malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na actually sa ating report. Expected lang na medyo mahangin pa rin tayo at medyo umaaraw-araw na, pero expected bandang hapon makakaranas pa rin tayo ng mga isolated case of rain showers or ilang habagat rain showers sa bandang hapon, gabi o madaling araw. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.